isang kanta, magbabalik ang libu-libong alaala. Ano man ang soundtrack ng buhay mo, kakantahin natin yan. Sama-sama tayong ma-LSS dito sa Live Story Soundtrack! O, pakinggan mo yung ganda ng kanta, di ba? Sobrang ganda. Direk Louie Ignacio ang nag-compose niya. Ay, totoo Oo, ba? diba? Galing. Direk Akala mo. Louie, baka naman. Direk, Nakanta po ako. ano ba hindi mo kayang gawin? Nakakaloka ka. Dami Eto mong na. alam, no, kuya? Totoo yan, ha? Sa sarili dyan, kilala ang controversial nating bisita. Ay, Controversial today. oo. Pero tumatagal, nagiging fresh. Iba. Aalamin natin kung anong sikreto to. Baka pa-first to. Ha? Eto na. Sino kaya ito? Panoorin po natin. Palaban, matapang, walang inuurungan. Yan ang tatak ng sexy actress na si Janet Derecho Duterte na mas kilala natin bilang si Keanu Reeves. Isang inang lumuwas mula sa probinsya. Nilayasan ng asawa at kanyang mga anak. Nakipagsapalaran sa Maynila at buong tapang na pinasok ang masalimuot na mundo ng showbiz. Ang totoong kwento sa likod ng kanyang mapait na nakaraan, ang dahilan kung paano niya nagawang iwan ang pamilya at mga anak. At ang iba pang kontrobersyang patuloy niyang nilalabanan. Makikanta na sa soundtrack ng live story ni Keanu Reeves. Kapit na mga tiktropa dahil siguradong hitik sa aral ang makulay na buhay ni Keanu Reeves. Oh. Good morning, Mare. Ay, sandali, nang liit naman Good ako morning, sa inyo. Mare. Oy, Mare, long time no see. Grabe. Good morning, everyone. Dahil ba Oo. Keanu Reeves kayo? Dahil wala ka ng ribs? Ang Oo, liit ng tinanggal bewang. na. Nahiya naman ako. Nag-iwan lang ako ng isang rib. Kaya na hindi tayo talaga magpapaligoy-ligoy pa. Isa sa dahilan kaya lagi ka nai-issue, di ba? Kasi Ayan. lahat talaga ng nakaka-partner mo, na nahuhulog ang puso mo talaga sa mga bata. Ano ba yan? Nagkakataon lang ba yan? O... Ito, may tanong pa ako. Ang isang Keanu Reeves ba, heartbroken din? Ay, oo naman. Paano ka ma-heartbroken? Oo, paano? Hindi, ano lang, yung magaling lang ako magdala. Kasi, mataas yung pride ko. Tapos, kahit nasaktan, hindi ko pinapakita na nasaktan ako. Kasi ikakasaya niya yun eh. Pag love ko, nagtatago ako sa kwarto. Yung parang ako lang mag-isa, gusto ko namnamin ko. Yung kasi proseso kasi yung parang, di ba, yung parang kumikirot-kirot yung puso mo. Kailangan namnamin mo yung proseso. Kasi dahan-dahan mawawala yun eh. Totoo naman. Pero nga. matagal. Pero kailangan mo siyang, kasi yan, lessons yan eh. Doon naman tayo sa pagiging isang ina. Mga tropang Ikaw cyber. bilang individual, bilang Keanu Reeves, napakapalaban mo. Gusto ko lang maintindihin, gusto kong yung part na bakit mo nag-decide ka na iwan yung mga anak mo dun sa ex mo. Hindi lahat ng babae o nanay maintindihan ako. Ang inisip ko kasi, pag hindi ako aalis, baka bangkay na ako. Kasi mayroon kasi kaming, battered wife kasi ako. So basta hindi siya delikado talaga na magpaiwan ako doon. So kung aalis ako, lalaki yung mga anak ko, kahit anong mangyari, hahanapin at hahanapin nila ako. Yun ang paniniwala ko. Kaya gusto kong mabuhay pa. Kaya umalis ako. Hindi naman ba sila nagtanim ng galit sa'yo? Nung Napaliwanag mo ba sa kanila? Nung una, kasi 1 year old pa lang yung bunso. Siyempre wala siyang, hindi niya alam kung sinong nanay niya. May bago na yung tatay nila. So, ang tawag niya dun, mama. So, hindi niya ako kilala. So, parang nakita na lang nila ako sa TV kasi nag-artista na ang lola mo nun. Tapos, parang ang yaya ata nagsabi na, mama, parang ganun. So, hindi pa rin na sa utak ng bata. Yun, nung pag-uwi ko, mga 6 years old ata siya nun. Then, nagkita kami, hindi siya lumapit. Matagal yung proseso na yun. Tapos, ako ng laruan, pagkain, tapos, para siya pelikula na makikita mo na inaalok mo siya. Tapos, hindi niya alam na nanay pala niya yung nag-alok sa kanya. So, parang nilalabanan ko pa rin yun. Kasi kasalanan ko rin. Kasi bago ako lumayas, alam ko na madadaanan ko yun at mararamdaman ko yun. Na paglaki nila. So, ayun, sabi ko, pelikula ba to? Tito, ang buhay ba to na inaalok mo ng pagkain? Tapos, ayaw niya.
Tapos ayun, wala siyang idea na kung sino nag-abot sa kanya. Pero so hindi ko pa rin yun inaano, parang tinatanggap ko lagi lahat. Kasi risk taker kasi ako. Yung kaya gusto ko ma-explore ako sa lahat ng bagay. So yung paglayas ko, part din yun siya sa gusto kong maranasan buong mundo. Kung ano yung mundo. Kung ibabalik po yung oras, dun sa panahon na kailangan yung iwanan yung anak nyo, iiwanan nyo po ba sila? Parang siguro kung ganun pa rin yung tatay, iiwanan ko rin. Kasi hindi naman yung anak ko ang iniiwan Pero ko, yung Mars, tatay hindi naman nagtanim ng galit sa yung mga anak mo. Naintindihan naman nila. Nung bata pa sila, yung panganay. Kasi alagang-alaga ko yon. So parang biglang naputol. Nag-self-pity. Parang galit siya sa mundo. Then, naintindihan niya nung lumaki na siya na kung bakit ako umalis. Kasi syempre, ang problema yung papa pala nila. Oo. Sabi nyo nga ho, hindi pa ho kayo nakakahingi ng patawad. Oo. Para sa mga anak nyo. Ito pong record na to, hanggang sa tumanda po sila, hanggang sa magkaapo ho kayo, hanggang sa kanila, mababalikan po nila tong moment na to. Baka po ito na yung chance nyo na makahingi ng tawad. Siya kasi mas nasasaktan kasi 12 years old na ata siya noon. Tapos, sobrang, alam mo yung love na nararamdaman niya, love na love siya. Tapos biglang kinabukasan, pagising niya, wala na ako. So, nararamdaman niya yung pagkukulang. Yung biglang nawala. Nakasanayan niya na ilang taon. Tapos bigla ako nawala. So, alam ko, every time kasi pag umuwi ako, sabi ng girlfriend niya, pag nalasing daw siya, kasi umiinom, kasi syempre teenager, lagi daw niyang binabanggit pangalan ko. Tapos minsan daw nanaginip daw na, Mama, tinatawag daw niya ako. So alam ko na malaki talaga yung niya sa akin. Hindi naman galit, parang tanong sa mundo. Nananabik siya sa iyo bilang Tanong sa nanay. mundo Oo. na bakit nagkagaganon. Kasi ayaw daw niya ng broken family. Kasi sinasabi niya sa akin na ayaw niya daw ng broken family. Alam ko na siya yung naapektuhan. So, ayun, kung mag-sorry ako sa kanya, wala na kasi ako magagawa. Kahit luluha pa ako ng dugo dito. Kasi hindi ko naman na maibabalik yung mga taon na wala ako sa piling niya. Siyempre, nagkakasakit sila. Sino nag-aalaga sa kanila. Tapos yung bunso ko naman, hindi niya nararamdaman ng kalinga ng isang ina. Dahil 1 year old pa 1 lang year old siya, pa umalis lang. na ako. Oo. Pero kami yung sobrang close. Pero ito na nga aming katanungan. Kung magsusulat tayo ng kanta tungkol sa buhay mo, ano yung magiging tema ng kantang ito na, alam mo yun na lahat ng pinagdaanan mo, yung pain, yung lahat, na kapag narinig mo ay talaga namang... Yung yung love story. Alam mo kasi, Mamang, mapamasaya ka, mapamalungkot ka hanggang sa wala kang ginagawa. May kanta para sa'yo. Oo. Yeah, totoo Kaya yan. ang kanta niya ay love Ay, story. love story. Nako, kaya naman ito na. Kasama ang tanghalan ng kampiyon, Season 1 Grand Champion, MC Mateo. Pakinggan po natin ang soundtrack ng live story ni Kiana Reeves.
Tiktropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na ito? Abay, very good ka! For more happy time, watch more TikTok Lock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.